Ipinagdiriwang ng Department of Science and Technology, Science and the Technology Information Institute ang kanilang ika-37 anibersaryo. Kasabayan ang paglunsad ng bagong programa para sa mga Pilipino pagdating sa siyensya. Yan at iba pa sa Express Balita ni Kate Renya. Kasabay sa pagdiriwang ng ika-37 anibersaryo ng Department of Science and Technology, Science and Technology Information Institute o DOST-STII, inilunsad ang Science Communication Advocacy Library Education Upskilling Training Program o Scale Up. Alinsunod na rin ito sa ikatlong mandato ng DOST-STII. Layo nito na mabigyan ng tamang kakayahan ang mga Pilipino pagdating sa paghahatid ng balita at impormasyon pagdating sa siyensya. Samantala, napatay ang piskal sa Davao Occidental Provincial Prosecutor's Office na si Attorney Eleanor Polancos de la Peña. Ito ay nanglapitan ng suspect ang biktima sa kanyang minamanehong pickup at binaril sa ulo. Nahuli kinagabihan ng PNP ang suspect na si Arnel de la Peña na half-brother pala ng biktima. Sinampahan na ng reklamong murder ang suspect. Inamin naman mismo ni Chief Justice Alexander Gesmundo kasabay ng pagdiriwang ng ika-123 anibersaryo ng kataas-taasang hukuman na marami sa mga tradisyon at doktrina ng Korte Suprema ang hindi na umaayon sa panahon ngayon. Naniniwala si Gesmundo na kinakailangan ng Korte Suprema ang pagbabago sa paraan ng pagtatrabaho. Inilarawan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na kaduda-duda ang reklamong inihain sa ombudsman ng isang grupong FPJPM na graft at plunder laban sa ilang mga matataas na opisyal ng ahensya kaugnay sa e-lotto agreement sa isang pribadong kumpanya. Ipinaliwanag ni PCSO General Manager Mel Robles na inaprubahan ng Office of the President ang technical rules sa betting platforms ng ahensya na kinabibilangan ng e-lotto. Ipinunto rin ni GM Robles na bilang aksyon ng ehekutibo, ang patnubay ng OP ay nananatiling may bisa hanggang sa amyendahan, bawiin o palitan ng otoridad na nag-issue nito. Kate Renya para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.